Yan, magandang araw sa inyong lahat, sa mga bikers natin, no, at sa mga newbie. Ingat tayo sa pag-rides natin. So ayan, isi-share ko lang sa inyo yung tools na ginagamit sa pag-aayos ng bike. Yung mga basic na tools lang para sa paggagawa ng bike, sa crank, sa hub, sa cogs, sa mga preno. Ayan. So ayan, isa-isahin ko na sa inyo, no, mga kapards. So unahin ko na pards yung ito yung pagtatanggal ng kadena. Kung yung kadena nyo may missing link, so ito yung ginagamit. Yan. Ang isa pa dito, no, pwede nyo rin tanggalin ang missing link. Kung wala kayong ganito, pwede rin yung long nose lang at saka yung diuno na pasok nyo lang tapos press nyo. So ayun, nagtip na rin ako sa inyo, no, kung wala talaga kayong ganito, kasi tayo naman mga Pinoy, mga maparaan tayo eh. Kung wala talaga, may paraan yan. So ito ang chain cutter. Ang pangalawa ay ito, makita ko sa inyo. So ito parehas lang to, magkaiba lang yung itsura nya. So ito pang tanggal ng o pang kalas natin ng bottom bracket or BB. Yan. So sa mga mga square type, yan, mga ganyan, pangkalas ng bottom bracket, square type, mga yung ibang klase pa, basta ganito yung ngipin niya. Then mayroon pa ang isang pangkalas. Ano ko lang dito. Yan. Marami nating tools dito, kaya lang yung iba hindi na kailangan dumadami na kasi kakabili. And then ito. So ito pang na rin, pangkalas din ito ng bottom bracket na Halotech. Ito yung ngipin niya. Tapos ito bali double na siya double purpose na to. Itong kadena na to, ito naman yung ginagamit na pangontra pag magkakalas tayo ng cogs. Yung mga yung mga cassette type ginagamitan ito. Yung thread type hindi na kailangan kasi hindi mo na kailangan kontrahin yun. So pang cassette type lang yung ganito. So ayan, mayroon na tayong pang square type na bottom bracket tsaka Halotech. Tapos ito yung pang kontra pagka magkakalas tayo ng cogs na cassette type. So ang sunod naman nating ito pare-parehas lang din to, magkakaiba lang ng design. Ito parehas tong pang tanggal ng cogs, o tinatawag natin na cogs remover. So ito, pag nakakita kayo ng ganito, ibig sabihin ito ginagamit ito sa mga quick release na cogs. Yung hub nyo quick release, ito yon ginagamit kasi ipapasok nyo dun sa loob sa axle ng tube. So yan ang purpose niyan. Tapos ito, although itong cogs remover na to pwede mong gamitin sa quick release, pero ito hindi mo pwedeng gamitin sa axle, yung solid, yung kung tawagin natin yung tornilyo ang gamit. So ito yung pang tanggal nun. So ito hindi pwede kasi tatama ito dun sa bakal. So ito malaki ang butas. So dyan yung ipapasok yung axle, then kakalasin niya yung cogs. Ayan, cogs remover. Then ito naman yung special tools na madalas ang mga mekaniko lang ang mayroon nito. Bihira yung mga kasi ito ginagamit ito sa pagre-repack ng cassette type na hubs. Yung mga hub natin na cassette type minsan nasisira yan, yung pulse pumapalya, yung pulse napuputol, yun. At saka yung pulse i-edit, pinapalakas ang tunog. So ito yung gamit na special tools doon sa loob ng cassette type. So lahat ng itong tinuturo ko sa inyo, ipapakita ko rin yan sa inyo kung paano ito ginagamit. So iniisa-isa lang natin yung gamit. Ayan. So kung interesado kayong maging mekaniko or personal yung gagawin yung bike nyo, meron kayo nito. Importante ito. Then mayroon tayong chain cutter.
Yan, ito sa importante kasi pag nagkakabit tayo ng bike, minsan yung kadena mahaba. So kailangan nating ikat yung chain cutter. So, pang ano to, yung pamputol natin. So mahirap pagkagagamitan lang na. Yung iba kasi ginagamitan lang ng pako. Yan tayo, magagaling papupukpukin lang. Pero ingat kasi yun ginagawa ko rin nung panahon na wala akong ganito. Pero nung talagang marami ko na rin ginagawang mga bike, bumili na ako kasi kailangan talaga. So ito importante ito sa paggagawa ng bike chain cutter. So ito to. Ito may mga bala to sa dulo, yung may iksi. So naubos na, kasira na. Kasi mahirap hanapin, maliliit kasi ipapasok mo dito. So gumamit na lang ako ng ano kasi yan, screwdriver na mga flat screw type, ganun. So gumamit na lang ako ng ganito, yung mahahaba, kasi importante sa paggagawa ng bike kasi to, pang ano to pang adjust mo ng mga cambio, pang tono. Yan, kaya niliitan ko na lang yan, mga pang tono ng mga RD, FD yan. Kaya mahaba yan kasi mahirap pag maiksi, sasabit ka dun sa frame, dun sa gulong. So kung mahaba, nakaangat siya dun sa, hindi ka tatama yung kamay mo, malayo. So mas madaling ikutin. So ayan. At ito ang isa din sa number 1 na dapat allen. So may mga sizes ito. Ito madalas to ginagamit sa itong size na to, madalas sa bottom bracket, yung allen type ng lock ng crank. So yan, madalas yan. Ito din, ganun din. So itong dalawa na to, madalas ito sa mga bolt ng ano, ng mga caliper. Yan. Ito naman yung pinakamaliit. Itong dalawa na to, magagamit mo to sa mga yung lock ng grip. Yan, mga tornilyo ng mga allen type na tornilyo nun. Ito madalas ito sa mga stem. Yan. So ano naman yan, kompleto. So sa pag ginagamit yan, pag matagal ka na, makakabisado mo na yung mga size. Pag huhugutin mo, alam mo na kung anong size yung kakalagin mo. So ayan, nakabisado ko lang din naman yan, kakagawa. Hindi ko naman kinabisado ng parang minimemorize ko yan. Yung paggawa ko, parang nakabisado ko kung alin lagi yung kinukuha ko pag naghigpit ako ng grip, ito lagi yun. So ayan, ito madalas din ito ginagamit sa pag ano ka ng crank puller, ganyan yung dulo nun. Okay. So ito sunod ko, ito yung sinasabi ko sa iyo na crank puller. Yan. So ayan, ito magbibideo din ako nito paano gamitin. Yan. Papasok mo lang, pag tinanggal mo na yung lock ng crank puller, ito na yung susunod mo ipasok, ititread mo dun sa crank arm, yung butas dun, and then itutulak mo to. Yan. Pag tinulak mo yan, lalabas yan dun, ibig sabihin tutulak siya dun sa loob, matatanggal ngayon yung crank. Pero kung wala talaga at wala tayong ma-provide, no choice, yung ginagawa natin talaga ng mga Pinoy, yung pinapalo natin yung crank, ginagamitan ng hammer at saka yung sensil. Yan, papaluin natin. So yun ang mga diskarte ng pag wala tayong ganito. Ayan, ito mga open wrench din to. So ito mga sukat na to madalas sa mga bolt type na hub, yung mga tornilyo doon sa gilid. So ito yung magagamit mo. Kaya lang ang napansin ko dito, medyo malambot kasi manipis siya So talagang bumili pa rin ako ng mga open wrench na makakapal, pang heavy duty. Yan. Tapos ito syempre, ito na yung spoke wrench, may mga sizes yan. So madalas nating magagamit dyan itong 14 kung mountain bike tayo, 14 gig. Kung BMX ka naman, 10 gig yun madalas. Ayan. So bihirang magamit itong iba, yung 12 yan. Tapos itong size na to, malalaki to. So madalas itong nagagamit pag magpapalit tayo ng mga headset, lalong lalo na yung mga thread type na headset. Yan, ito yung pang higpit dun.
So ayan, ito naman minsan nagagamit ko sa ano, sa mga yung bottom bracket. Yan, pang bottom bracket natin yan. Yung mga bulitas na bottom bracket, yung mga pin type na bottom bracket. Ayan, pin lock style, yung pin lock, ginagamitan ng pin lock. Ayan, gamit yan dyan. Then meron tayong mga ganito. Ito pwede rin to sa spokes number 8 tsaka number 10. So itong number 8 pang motor na to. Itong number 10 madalas yan pag mag-a-align ka ng mga 10 gig. So ito nagagamit ko din ito. Otherwise no, nagagamit ko rin ito sa mga ordinary na bike katulad ng mga U-brake. Yung ano nun, yung U-brake nun, yung lock nung cable niya, ito yung nagagamit pang luwag. So ayan. Ano pa? So sabi ko na lahat dito, chain cutter, ayan. Ito naman not necessary kailangan natin. Ito ginagamit lang ito doon sa ano ba, naka-halotech kayo ng crank. Yung tornilyo no na lock sa kabila. Ito yung panghigpit nun. Iipitin mo kasi yun eh. So ito yun. So hindi naman ito gaano kailangan kung naka-halotech ka. Siyempre magagamit mo to. Okay, tapos ito. Ito naman yung cable cutter. Tinatawag natin. Ito pangputol sa mga cable. So mabilis itong pangputol. Matalim to. Unlike dun sa dati gamit ko yung long nose na magandang klase. Napuputol naman niya yung cable. Ang problema yung parang na yung mga cable kumakalas. So pagka kumalas na ganun tapos ipinasok mo na dun sa preno, mahirap nang ipasok kasi na nagkiwahiwalay na yung mga bawat isa ng cable. So pangit. So talagang kailangan mo to, cable cutter. Then ito importante ito pagka ang gagawin natin yung magre-rim set tayo, tapos yung rim natin gagawin is papalitan ng spokes, tapos yung nakakabit dun sa rim puro kalawang, so hindi mo na makalas. Ang gagawin mo na lang yan, puputulin mo isa-isa. So ito pamputol ng spoke wrench, ng rayos o spokes. Yan, pamputol yan para mabilis. Kasi kung isa-isahin mong kalasin yun, matagal. Then ito naman, yes, mga pang naman ito, tube cutter. Madalas tong ginagamit sa mga handlebar lang. Pag yung handlebar gusto nating putulan, masyadong mahaba, yan, ito yung ginagamit doon. So ayan. So minsan pag wala ka nito, pwede na rin lagharing bakal. Yun nga lang, medyo galingan mo yung paglaghari kasi minsan tumatabingi yung hindi diretso. So kung ito naman, accurate talaga to, pantay na pantay. So ayan, ito yung tube cutter. Ito, pinutol ko na lang kasi nahirapan ako dun sa rubber mallet pag pinapalo. So ginagawa ko na lang, pinapatong ko dun sa papaluin ko, tapos minamartilyo ko. So ito ginagamit ko to sa paglalagay ng minsan ng headset, minsan pag nilagay ko yung crank, hihigpitan ko ng konti para hindi swak na swak. Ayun, pinapalo ko ng hindi naman malakas, yung para lang mag-fit siya. Ayan, kailangan natin ng hammer, rubber mallet. Then ito, panglinis natin sa mga kalawang. Isprehan mo natin WD-40, then babrasin natin. Tawag dito steel brush. Yan, mga plies natin, mga long nose. Yan. Ito naman madalas magagamit mo kung mayroon ka nito, yung pag nagkakabit ka na ng mga cable, yung mga mechanical lang na cable, hindi hydraulic. Yan. So ayan, panghawak mo dun sa cable, then higpitan mo na yung lock ng cable. So ayan, importante din to. Then ito yung matulis na to, ginagamit ko to madalas sa sa pagkakalas ng thread type na cogs. Kasi yan, hindi mo na kailangan ng pangontra. Bali ang gagawin mo dyan, yung may dalawang butas sa cogs,
Itatapat mo lang yan, tapos papaluin mo na pa kontra. Alam ko may pangkalas din yan kaya lang medyo mahal, hindi natin afford. Kahit yung headset, pangkabit ng headset, nakikita ko sa mga tindahan na malalaki, yung parang dalawang cup siya, tapos hinihigpitan ng hinihigpitan. So yun, mahal masyado yun. Tayo naman hindi natin ma-afford yun, kasi syempre pang personal lang tayo, minsan hindi naman natin kailangan ng masyadong ganong gamit, lalo na kung mayroon naman tayong ibang paraan na magagawa. So ito yung adjustable lens. Importante ito kasi lahat nandito na sukat. So kung mayroon kayo nito, minsan naghahanap pa kayo ng ganito, yung kasukat nito, hindi nyo makita kasi dami nyo nang ginagawa. Ito lang kinukuha ko, ina-adjust ko na lang. So importante ito, nandito na lahat ng size. Ayan. Mayroon din tayong wire range. Ayan. May mga sizes yan, depende yan kung saan nyo gagamitin, pero madalas ginagamit ko yung number 12 sa sa mga pagre-repa ko ng pedal. Tapos ito yung number 14 at saka number 15 ginagamit ko sa mga pagkalas ng tornilyo ng mga hub na ordinary, yung naka-axle lang, naka-tornilyo ang gamit. So tsaka ito, meron tayong mga extra ganito na lagi itong magkakaparis. Yan, number 15 at saka number 14, importante gamitin natin yan sa bike. Yan, 14, 15 size, open combination to ng close range at saka open range. So ito ginagamit ito, kontrahan lagi yan sa hub, pangkalas, panghigpit, yan importante. Ito number 17, gamitin ko rin ito. Minsan mayroong mga tornilyo na gamit number 17. So minsan nawawala nga ito yung kapares nito. Ito nang pinapartner ko. So ito kasi lahat na to kaya niya kasi i-adjust mo lang. And eto, sa pagbubulkanize sa ito, yung pang squat ng gulong. Ayan, para hindi ma-damage yung rim at saka yung interior. Minsan kasi pag yung ginamit mo dyan, yung minsan yung iba ginagamit yung kutsara, yung dulo ng kutsara, pag sinikwat niya, damage na yung rim, tapos butas pa yung interior. So although yun ginawa ko rin nung panahon na baguhan ako, pero ingat lang. So ayan, dito yung talagang ginagamit sa pagtatanggal ng mga gulong. Yan, para hindi ma-damage. So ayun, yun lang yung mga yung mga gamit na mahalaga para sa pag-aayos ng bike. So yung iba na talagang mga pang high end na, so hindi ko na sinama kasi medyo baka umayaw na kayo sa paggagawa ng bike. Sabihin nyo lang masyadong magastos. Ayan, pakita ko na lang yung isa kong gamit na yung madalas kong, kasi madalas nahihirapan ako sa paghahanap ng mga sizes, so bumili ako nito, yung isang set ito. Ayan, nandyan na lahat yung size ng tornilyo. Ayan, yung allen, yung flower type, allen type, screw type. Ayan, nandyan lahat. So ito, pag binitbit ko ito, lahat dala na. So ang ito, madali pating gamitin, continuous siya, ganyan lang. Ayan. Ito, hindi lang ito pang bike, pag mayroon ka nito, magagamit mo to sa mga, kung may e-bike ka, motor ka, yung mga stand ng electric pa, nagagamit ko lahat dito. So all around dito. So kung meron ka nito, hindi ka lugi kasi talagang maggamitin ito. So ayan, sana nagustuhan nyo yung video ko, mga basic na na mga tools sa paggagawa ng bike. And then sa next nating video, siyempre iisa-isahin na natin yung mga tools na yan, kung paano ba ang function yan, kung paano ba gamitin yan. So ayan, so sana subaybayan nyo yung mga susunod ko pang video, at ituturo ko lahat sa inyo kung paano magkalas, mag-repack, mag-edit, at yung mga lahat general ng bike, pati paglilinis ng mga
mga bearing, yan tuturo ko lahat sa inyo yan. So sana subscribe niyo ako sa YouTube channel ko, no? At kunti pa lang kasi yung video ko, pero sana subaybayan nyo na ako dahil mapapakinabangan nyo to sa mga personal yung ano, paggagawa ng bike. So ayan, salamat. Ang ano ko nga pala sa YouTube is bike mechanic. Ayan. So ayan, salamat. Ingat tayong lahat. Thank you.